Hindi lang diesel at gasolina ang tumataas. Pumapalo na rin ang triglyceride sa katawan mo kapag ganito. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako ang inyong ka-organic living at ang inyong ka-health tips. Tumataas na ba? Hindi lang gasolina at diesel ang pumapalo. Baka nga, mas lalong pumapalo o tumataas ang triglycerides mo sa inyong katawan. So narito, direct to the point na tayo mga lodi. So narito ang aking nagbabagang balita o char. Ang aking ibabahagi sa inyo, ito ay napakahalaga tungkol sa ating kalusugan o health tips. Evergreen content, no? Evergreen content kung saan araw-araw ay tinatangkilik ng mga tao upang may guide sila sa pagpapangalaga ng kanilang kalusugan, no, upang maingatan at maiwasan, no, ang mga mga bawal, no, bawal na hindi maaring mapagod, hindi maaring magkasakit kasi nga health is wealth. So guys, bago yan, ako pala si Juliet Alcera, inyong ka-organic living at ka-health tips. So kung nagustuhan, panoorin nyo ang video ito hanggang dulo. And then kung nagustuhan nyo, paki-like and pa-share and pa-subscribe at pa-comment down below. And then pa-click na rin ang notification bell para sa tuwing ako'y mag-uploads, mano-notify kayo tungkol sa ating health tips, no? Ito ay napakahalaga para sa ating lahat, magsabata man o magsamatanda. Ito ay para sa atin. So narito na. Huwag na tayong patumpik-tumpik guys. Direct to the point na tayo. Okay, ganito. Hindi lang diesel at gasolina ang tumataas, no? Pumapalo na rin ang triglyceride sa katawan mo kapag ganito, no? Bantayan, kailangan alert tayo pagdating sa ating kalusugan, no? Number 1, madaling mapagod kahit kunti lang ang ginagawa, no? So, sa madaling salita, ganito yung explanation. Kapag mataas ang triglycerides, tumataas din ang blood viscosity, lapot ng dugo, no? Kapag kasi malapot na yung dugo natin, baga na-i-stuck na lang siya sa ugat natin kasi malapot na, hindi na dumadaloy, hindi na dumidiretso ang pagdaloy ng dugo natin kasi malapot na sila. Kaya tumataas ang triglycerides natin at tumataas din ang ating blood viscosity. Mas mahirap mag-deliver na oxygen sa muscle. Oh yes nga, kasi nga malapot na yung dugo natin. Hindi na sila makapag-deliver papunta na oxygen natin. So, ang resulta niyan is mahihirapan na tayo sa paggalaw. Kaya mabilis mapagod, kahit kunti lang ang galaw. Kaya mabilis mapagod kahit kunti lang ang galaw nila. Kasi nga, dahil dun sa dugo na malapot na, kasi na-stuck na lang dun siya, nag-steady na lang siya sa isang lugar ng ugat. Hindi na siya gumagalaw. Kaya humihina ka, madali kang mapagod, at nahihilo ka na. Ganon. So, yun, tip number 1 yun. So, tip number 2, tumataas ang timbang, lalo na sa tiyan at sa bilbil. Ay naku, natamaan ako dito sa number 2. Isa na rin ako dito, no? Diet ako ng diet, exercise ng exercise, pero hindi, tumataas pa rin ang timbang ko at hindi lumiliit ang bilbil. Palaki na palaki ang bilbil ko. Dahil na nga dito sa triglycerides. So, mataas ang triglycerides ko. Dahil sa lagi na lang stress, no? Sa scientific explanation, ang sobrang sugar at carbs ay kino-convert ng atay sa triglycerides, fat storage, no? So, sa sobrang dami na nga, ako kasi hindi ako, minsan, no, nung nakaraang taon kasi, masyado talagang malaking bilbil ko dahil pala sa sugar. Dahil sa sugar, sa carbs sa kinakain natin, nahihirapan i-convert ang i-convert ng atayan sa triglycerides natin, no? Sa fat storage.
Naiipon ito bilang visceral, no? Visceral fat, taba sa tiyan, no? Visceral fat, yung taba natin sa tiyan. Tulad ko, bilbilan, yun. Visceral pala yun. Naiipon dahil dun sa carbs na kinakain natin, no? Na hindi na nako-convert. Sinyalis ng metabolic imbalance, no? Yung palang visceral fats, taba sa tiyan, ay sinyalis yun ng metabolic imbalance. Sinyalis din ng tumataas ang timbang, lalo na sa tiyan at bilbil dahil sa metabolic imbalance. So number 3, madalas nahilo o parang lutang, ano? Parang nahihilo, guys, madalas ko ito nararamdaman. Scientific explanation, kapag makapal ang dugo dahil sa taba, excuse me. Kapag makapal ang dugo dahil sa taba, hindi stable ang cerebral blood flow, daloy sa utak, no? Kapag makapal daw ang dugo dahil sa taba, no? Hindi normal, hindi stable ang cerebral flow, blood flow dahil daloy sa ating utak. Nagkakaroon ng lightheadedness o hilo. Yes, yung pala yung sinyalis. Now I know. Alam ko na to. Simula nung nakarang taon pa man, alam ko na ito, no? Alam ko na ito, kaya nga padahan-dahan akong iniiwasan at ginagawa para malabanan o maiwasan, no? So, yun na yung tips number 3. Tips number 4, tumataas ang blood pressure. Yan, yun naman, yung mga high blood pressure. Scientific explanation, ang triglycerides ay nagdudulot ng atherosclerosis, no? Atherosclerosis, no? Paninigas at pagkipot ng ugat, no? Again, ang triglycerides ay nagdudulot ng atherosclerosis, paninigas sa pagkipot ng ugat. Ayan, yung parang kumikipot ang ugat natin. Yung dugo na, kapag kumikipot na ang ugat natin, hindi makakadaloy ang dugo. So, dyan nagsisimula ang tumataas ang blood pressure natin. No? Mahirap, nako Diyos ko, makinig tayo ng maayos guys dahil para ito sa ating kalusugan. Ano? Huwag natin walang bahala dahil health is wealth. Ang ating kalusugan, ng ating katawan ay ang siyang unang puhunan sa pang-araw-araw natin. So, mataas ang resistance sa daloy ng dugo, no? Mataas ang resistance sa daloy ng dugo na kapag mataas ang blood pressure ay na naninigas ang ugat ng o kumikipot ang ugat sa daluyan ng dugo natin, ay dyan talaga tumataas ang blood pressure natin. Kaya tumataas ang BP. Mas mataas ang resistance sa daloy ng dugo at kaya tumataas ang BP. Kapag kumipot ang ating ugat na hindi na makadaloy, hindi tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo. Yan, dahil lumalapot na rin dahil mahilig tayo sa mga matatamis. So, iwasan ang matatamis para hindi lumalapot ang ating dugo at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo sa ating ugat at hindi bumabara sa gitna ng ugat at hindi tayo magkakaroon ng high blood, no? Hindi tayo magkaroon ng triglycerides, no? Na nagdudulot ng atherosclerosis na paninigas ng o pagkipot ng ugat, no? So, yun ang tip number 4. Tip number 5, maliit na dilaw. Tip number 5, maliit na dilaw na bukol sa balat. Kahit saang parte ng katawat, basta may bukol na maliit na yellowish ang color niya, yun ay sinyalis din ng triglycerides, no? So, kapag sobra ang triglycerides, naiipon ang lipids sa ilalim ng balat. Yes,
pananglitan. Pasensya na kayo, pananalita ko na haluan ng Bisaya. Halimbawa dito, kabasa kahit sang parte ng katawan, may biglang tumubo diyan na bukol sa ilalim ng balat natin na kulay yellow siya, no? Kulay yellow. Yan ay palatandaan na mataas ang triglycerides na naiipon ng lipid sa ilalim ng balat. Bumubuo ng fat deposits, no? So, San Thomas, no? San Thomas yung bumubuo ng fat deposits sa ilalim ng skin natin na bumubukol. Yan ay tinatawag na San Thomas, no? So, yun. Iwasan natin para hindi tayo magkaroon ng ganitong sintomas. Number 6, hingalin kahit hindi pagod. No nga, maglalakad ka lang ng ilang steps, hinihingal ka na, pagod ka na. Dahil nga doon, hindi tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo mo. Dahil lumalapot ang dugo natin at kumikipot ang ugat, hindi tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo. So, kaya nagkakaroon tayo ng ganyang mga senyales. So, scientific explanation, sa tip number 5, kapag sobrang triglycerides, naiipon ang lipid, ulit-ulit na pala ito. Number 6 na pala tayo, no? Sorry, no? Uulit. Hingalin kahit hindi pagod, no? Ang fatty deposit sa ugat ay nagpapababa ng oxygen delivery capacity ng dugo, no? Kapag meron daw ang fatty deposit sa ugat na yung mga San Thomas, yung bumubukol sa ilalim ng skin natin, nagpapababa ng oxygen delivery capacity ng dugo. Yan ay humaharangin sila sa ating ugat, kaya hindi matuloy-tuloy ang pagdalo ng ating dugo, at doon tayo naman nagkakaroon ng triglycerides, no? Na tumataas ang ating dugo at nai-stuck, no? Bumabara sa ugat. Kaya madaling hingalin kahit minimal activity. Kahit kunti lang yung ginagawa mo sa inyong bahay o kunting lakad lang, madali ka lang mapagod, humihingal kasi meron ka ng triglycerides na sintomas. Dahil dun sa dugo na malapot na bumabara sa ating ugat, no? Number 7, madalas nakabag o bigat ng tiyan, no? Number 7, madalas nakabag o bigat ng tiyan. Isa yan sa sintomas ng meron kang triglycerides, no? Scientific explanation, mataas na triglycerides ay kadalasang konektado sa fatty liver. Ayan, ang daming konektado nitong triglycerides. So, napakahirap pala magkaroon nito dahil halos buong katawan mo na ay may konektado na nito. Nahihirapan ang atay mag-process ng taba. Yun, kapag meron ka nitong klaseng sakit na triglycerides, nagdudulot ng bloating at discomfort. Nagdudulot daw ng bloating at discomfort. Hindi ka mapakali at yung tiyan mo parang lumalaki. Akala mo hindi ka naman busog at hindi ka rin naman buntis o ano pa man. Lumalaki ang tiyan mo, no? So, yan ang pang-pitong tips ng meron kang triglycerides, no? So, yun lang guys. So, sana naintindihan nyo at nag-enjoy kayo din dito sa panonood sa video ito. Ito ay para sa ating lahat, no? Para sa ating lahat, lalo na sa ating mga nanay-tatay. So, ang pangalagaan po natin ang ating sarili, ingatan po natin. Bawal po magkasakit dahil mahal ang gamot. Hindi lang mahal ang gamot. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina at diesel, lahat ng bilihin dito sa merkado o sa tindahan, tumataas din, pumapalo din. So, mas lalong tumataas ang triglycerides natin dahil sa mga bilihin, dahil nagmamahalan ang mga bilihin. Pero guys, huwag niyong pansinin yan dahil ang katawan natin ang maapektuhan. So, yun lang guys. Thank you for, salamat sa inyong suporta at salamat sa panonood sa video ito. Ito ay para sa inyo, ito ay napakahalaga at ito ay nagbibigay sa inyo ng tips at guide kung paano pangalagaan ang ating sarili. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye!